Kamusta mga boss? So ang destination ko ngayon is Candaba. Doon ako mag-ride. Actually work, ride plus work. So doon ngayon yung trabaho ko sa Candaba. Punta ako ng Barangka and Mapaniki. So tara, samahan nyo ako sa ride. So pag pupunta ako ng Candaba, dito ako dumadaan. Hindi na ako dumadaan ng OG Road. Kasi maraming sasakyan doon, matraffic. Lalo na sa Mexico. Dito maganda yung daan, hindi na traffic. O konti lang yung mga dumadaan malalaking sasakyan. Usually mga motor din, ganyan, mga tricycle ang dumadaan dito. Kaya less traffic. Maganda pa yung view, nakikita niyo, no? Buti na lang nagawa na tong daan dito kasi nung time na during pandemic hindi pa to sementado. So, kung dadaan ka dito, malikabok, hindi maganda, uneven yung daan. So ngayon hanggang doon sementado na. So masarap nang magmotor dito. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. Ayun, nakikita nyo sa taas, yan yung NLEX. So dadaan tayo sa ilalim ng NLEX dito. On your boss, don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing.
So ang dulo ng kalsadang to lalabas ng Quezon Road. So magki-Quezon Road ako papuntang Santa Ana. And then Santa Ana, dire-diretso na ng Candaba. Isa lang sa disadvantage na pag nagubiyaya ako ng maaga na tulad na ganito, yung araw nakatapat sa mukha ko. Nakaharap sa akin yung araw, so kailangan kong yumuko ng konti para hindi masilaw sa araw. Yung visor kasi ng helmet ko is clear, at talagang masisilaw ka sa araw. So yuyuko na lang ako ng konti. Okay, ito na Quezon Road. Kapag kumanan ka papuntang NLEX yun, pa Manila, then dito naman tayo sa kaliwa. So dito naman sa Quezon Road, sa San Simon to. So maraming mga ano dito, mga pabrika. Parang industrial park tong part na to ng San Simon. Bukod dun sa mga establishments doon sa nilabasan natin kanina. So marami rin mga pabrika dito. Yan no. Ganda rin at tanawin dito. Tanawin nyo na yung Mount Arayat dito. So yun yung Mount Arayat. And nakapaligid dito yung mga pabrika. Dito sa Quezon Road, yung kabilang part ng Quezon Road, itong dinadaanan natin, maganda pa yung kalsada. Doon naman sa kabila, medyo damage na. Ayan, kung nakikita nyo. Kaya yung minsan yung mga ibang sasakyan, talagang nagka-counterflow para makaiwas sa mga lubak. So kailangan ma-alerto ka para mapansin mo agad yung mga nagka-counterflow. Tsaka yung mga ibang motor din, kasi iniwasan nila yung lubak eh. Ayan o. Okay, Mexico na to. Santo Domingo, Mexico. Then diretso tayo pa Santa Ana. Ginagawa pala yung kalsada dito. Kailan kaya matatapos to? Presko bumiyahe dito sa part na to kasi marami pang puno sa magkabilang kalsada. Lalaki ng mga puno ng akasya. Kahit na tanghaling tapat, may lilim pa rin. So presko magmotor dito. Sigurado traffic dito mamaya. So according sa Google Map, ang biyahe natin ay nasa 1 oras mahigit, 1 hour and 3 minutes hanggang dun sa destination natin. Around 33 kilometers yung distance nya, so malayo-layo din ng konti. Kaya maaga akong maalis para presko pa magbiyahe
Then iwas din sa traffic. Pero gaya nito, ginagawa yung daan, so traffic talaga. Naninibago ako sa camera. Kasi yung camera, DJI Osmo Action 3, magnetic mount siya. So, wala siyang yung kagaya nung sa mga ibang action camera na meron silang screw. Ito wala. Magnetic mount tsaka clip. So, from time to time, kinakapa ko yung camera kung nandito pa. Baka mamaya nahulog na. Pero malakas naman yung magnetic mount niya, makapit yung magnet, so hindi naman siya basta-basta maaalis. Kaya lang syempre iba na yung naninigurado. Baka mamaya salita ako ng salita, wala na pala yung camera, nalaglag na pala, di ko napansin. At sa daanan na tayo. And humarap na naman sa atin ang araw. So yuko-yuko muna ng konti para hindi masilaw. Okay, nasa Candaba na tayo. Pero hindi pa dito yung destination ko. Mga ano pa, 13 kilometers pa. Intrams. So, sasama na tayo sa parada. Dito sa gitna.
Okay, singit tayo. Merge tayo dito, sunod tayo dito. Parada. Ano yata ngayon dito in terms ng mga bata dito sa eskwela dito. Kaya lang traffic. Sasabay tayo. Ingat-ingat lang. Baka makahagip tayo ng bata. Dito muna tayo sa Tiangge. Tingin-tingin muna tayo. Ang daming paninda dito. May makeup. Damit. Mga laruan, pambata. Daming tinda. Yeah. Hanggang dito yung Tiangge. Halos mga laruan tinitinda. Okay, dito na tayo. So, mahabang lakbayin pa. 12 kilometers pa tayo. Doon yung parada. Pa ba yung camera natin? Nandito pa. Nakaka-OC. So ito kalsadang to, maganda tong kalsadang to, mahaba. Tapos hindi masyadong matraffic. May part lang na sira yung kalsada, so kailangan aware ka doon. And usually paminsan-minsan may makikita ka mga nagbibilad ng palay dito, yung mga magsasaka, yung inani nilang palay dito nila binibilad sa magkabilang kalsada. Doon sa gilid naman, di naman sa gitna. So kaya binibilad nila yon para yung butil ng palay pag pinakis-kis nila buo yung butil. Kapag kasi hindi mo binilad, mabasa yung palay, tapos pinakiskis mo, ang kalalabasan nun, yung bigas durog-durog. So hindi maganda yung quality. Kailangan talaga ibilad. Ito naman, madaming birds. Dito rin kasi sa Candaba yung Candaba Bird Sanctuary. Yung mga migratory birds, dun sila pumupunta. And yung bird sanctuary naman nasa ibang daan banda doon, Candaba Baliwag Road. Ito na yung sirang part ng kalsada. Dito may sira, and then banda doon meron pa rin. So ingat-ingat lang. Kaya nasira ito kasi during rainy season bumabaha dito. So parang nagiging dagat yung dyan. So ang tendency na bababad sa tubig tong kalsada, lumalambot yung lupa sa ilalim. Kaya yan, nasisira yung kalsada. Kaya kapag rainy season, hindi ako nagmumotor dito. Hindi kasi makakadaan dito eh. So, kailangan malaking sasakyan. And minsan kahit na malaking sasakyan, kapag sobrang lalim na ng tubig,
hindi ka na rin talaga makakadaan dito eh. Hahanap ka ng ibang ruta. Kasi minsan kahit mga malalaking truck, hindi na nakakadaan dito kapag sobrang lalim na yung tubig. Yun, tayo, rough road na. 3 kilometers na rough road. Ayan, jeeps all around eh. Pwede sa rough road, pwede sa highway, stable pa. Saan ka pa? Hindi naman pala 3 kilometers. May rough road, may sementado, at may lupak-lupak. Dito para talagang nasa probinsya. Probinsya, nakita probinsya talaga. Tignan mo naman, amin na ng palay, resto ng paligid. Pero maganda dito. Mahinit, walang maingay, sarap magmuni-muni, nakakapamuhay ka ng payapa. Nakakamiss yung ganito. Maingay lang ito live. Okay, tapos na ako dito. Next destination naman is Mapaniki. Kasi hindi ko masyadong kabisado pa. So pagtatanong muna natin. Kung napapansin nyo, no, nag-right kapag nagkakasalubong sila, para nagpapalit sila ng daan. Imbis na left hand drive, nagiging right hand drive. Kasi makitid yung daan, so mas natatansya nila kung pupesto sila dun sa may opposite. Kasi baka mamaya mahulog yung sidecar nila, hindi nila matansya yung sidecar. Mas natatansya kasi nila kung babanda sila dito. Ha? Streamer brother. Shout out. Sige, shout out ka. Mga athletes kayo? Kayong athletes? Sino yung athletes? Kayo? Kayo magpapacheck up?
O sige, sabihin niya, nandito na yung nurse kami. Sige na, kunin niya na yung medical certificate niya para ma-check-up mo kayo. Mga-video kayo, ganito kayo YouTube. O, ako magulo. O, shoutout, sige. O, shoutout kayo. Ha? Sticker? Wala akong sticker eh. Oo. J-Dags Moto. J-Dags Moto. J-Dags. Oo, oo. O, sige, okay na. Oo. Okay mga boss, tapos na tayo dito. So, nakakatuwa yung mga bata. Nagpapa-shoutout. Nangihingi ng stickers. Eh kaya lang wala pa akong stickers eh. Siguro oras na para magpagawa ng stickers. Para may pamigay tayo sa mga bata nangihingi ng stickers sa pinupuntahan natin. Tuwan-tuwa sila, nakita sila ng camera. Nagpapa-shoutout eh. So ayan, lalakbayin na naman natin to. At mukhang lumagpas ako ah. Yan. Tik pa tayo maligaw. Okay, so yun lang mga boss. Dito ko natatapusin yung vlog. Salamat sa pagsama sa biyahe sa Candaba. Hanggang sa susunod na biyahe. And kung bago ka pa lang sa channel, please like, share, and subscribe. Malaking tulong po para sa akin yan. Hanggang sa muli mga boss. Ride safe always. Till next time. Bye bye.